Lono, so ngayon, no, ito ay tungkol sa mga vlogger no na kumukuha ng ibang video patungkol sa impyerno na naka-green screen ang kanilang mga mukha, no? Tapos tumatak yung mga mukha nila habang nangangaral at nagsasalita. Meron ako nakikita, no, or marami na nagpo-post ng mga video, kumukuha ng video, naka-green screen ang kanilang mga mukha doon sa video na yon patungkol sa impyerno. Doon sa impyerno, makikita mo yung mga taong umiiyak, sinusunog ng apoy, may mga uod, nilalamon, tinutorture ng demonyo, nagtitiis, nangangangis, nangnanais, ano ba yan? Yung video na yan na kinukuha nyo, pabor ako dyan kasi nga mas maganda yan na malaman ng bawat tao na yan ang patutunguhan ng bawat tao na hindi sumasampalataya or hindi naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pabor ako dyan kasi nga mamulat yung mga tao, matatakot kasi nga nakita nila na ito pala ang patutunguhan sa bawat tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, mga taong gumagawa ng kasamaan. Maraming benepisyo rin yan, nakakatulong din yan. Yung iba naman nakakita niyan, magbalik loob. Pero ito dapat may isang pagkakamali rin na nakikita dito. Ang isang vlogger, kung ikaw nag-green screen ka tapos nangangaral ka, sinabi mo na ganito, ito yung impyerno, ito yung patutunguhan ng bawat tao na gumagawa ng kasamaan, mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, hindi naglilingkod sa ating Panginoon Kristo. Totoo. Pero kung hindi mo sasabihin kung sino at sino ang qualified na mapasok dyan, useless din. Alam mo kasi, kahit pa sabihin mo yung mga ganyan, mga tao natatakot niyan, lalo silang hihigpit ang kanilang paniniwala sa kanilang mga relihiyon, pananampalataya, higpit nun. Yung pananampalataya na sa ating Panginoon, maganda yun. Pero yung mga paniniwala nila, alinsunod doon sa paniniwala sa kanilang relihiyon na opposite sa sinasabi dito sa Biblia, yun ang maghahatid sa mga tao sa impyerno. Kasi lahat ng mga tao o mga relihiyon dyan na nakatayo, na nagsitayuan ng mga relihiyon, ay makakapasok sa karya ng Diyos, ay banal. Maraming mga tao dyan na natatakot nakakita ng impyerno, pero yung pinasukan ng relihiyon, ang mga pinapangaral sa kanila, opposite sa mga katotohanan sa kalooban at kautusan ng ating Panginoon, na instead ang tao matakot doon sa impyerno upang malayo at maligtas na siya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kaso nga, dahil sa pinangahawakan nilang mga maling aral na sinusunod nila, na itinuturo ng kanilang mga relihiyon, lalo silang nababaon doon sa impyerno. Dapat sabihin din dito kung sino at sino-sino ang mapupunta dito patungkol sa mga religion, including SDA, MCGI, Jehovah's Witness, Catholic, Judaism, Islam. Yan, sila lamang o marami pang iba na sumusunod at doon patungo sa impyerno. Yung mga tao niya natatakot. So lalong higpitan nila yung paniniwala nila. Kaso dahil nga sa maling aral at turo, doon sila tungo. Kasi nga sinasabi dito sa kasulatan sa Galatia 1 verse 8, sinabi dito, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa sa ng Diyos. Isipin mo, kung iba ang pinapangaral niya na hindi bisa nakasulat sa Biblia, ang patutunguhan ng bawat tao niyan, impyerno, kahit pa natatakot sila nakikita ito, nagiging bulag sila. Sinusunod nila ang kanilang mga church leader, mga pastor, pare, deacons, na nakapiring ang muta patungo doon sa impyerno. Instead natatakot sila na mahulog doon sila patungo. Kasi nga hindi nyo sinasabi kung sino-sino at sino-sino ang mapupunta doon. Halimbawa, isang Diyos-Diyosan, isang tao na sumasamba sa mga rebulto o Diyos-Diyosan, mga santo, mga birhen, or ano pa mga Nazareno. Bawa, ganyan ang mga tao sumasamba niyan.
Nakita yan ng mga tao sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Natatakot sila, naginginig. Ito pala patutunguhan ng bawat taong gumagawa ng masama. So lalo sila ngayong ahawak sa kanilang pananampalataya doon sa kanilang mga rebulto. Humihingi sila ng tulong na ilayo sila dyan sa impyerno, na hindi sila maimpyerno, na hindi sila maparusahan. Lalo silang hihigpit niyan ngayon. Pero sa kanilang ginagawa, lalo silang nababaon dyan sa impyerno. Instead na maalis sila, lalo silang nababaon. Yung mga vlogger din na nagsasabi, dapat sabihin nyo ang katotohanan kung sino-sino at anong mga relihiyon ang napapasok dito. Kasi halos ang daming religion na nagtuturo na maling mga aral na leading to hell. So sabihin nyo kung sino-sino dito. Ipinangaral nyo nga, sinasabi nyo nga, ito ang patutunguhan ng bawat tao na gumagawa ng mga masama. Ito yung mga taong patutunguhan ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo. Oo, totoo yan. Diyan talaga patungo. Pero hindi mo ba ikinukonsidera na yung mga false religion na napapasok kanila? Anong sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Totoo yun, pinopromote mo o iniimbitahan mo ang tao na manalig at maniniwala sa ating Panginoon sa Kristo upang sa pamamagitan ng ating Panginoon maligtas. Sinabi mo na ang sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo yan. Pero kung hindi mo sasabihin ang katotohanan, lagi mo rin tatandaan na ang bawat tao dyan na maraming mga relihiyon na nagtuturo ng mga mali-maling aral, lagi mong tatandaan. Kahit pa sinasabi mo na maligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Kristo, lagi mong tatandaan ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lamang ng mga taong sumusunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit. Hindi lahat. Kahit pa sasabihin natin, natatakot sila, hinigpitan nilang kanilang pananampalataya sa Panginoon, ngunit sumusunod sa maling aral at turo. Ayon dito sa Galatia 1 verse 2, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng sa inyo na magandang balita na iba sa ipinapangaral. So, yung ipinangaral nila, iba sa nakasulat sa Biblia. Ano sabi dito? Parusahan nawa siya ng Panginoon. Parusahan nawa siya ng Diyos. So, ito pa rin ang patutunguhan ng mga tao. Dahil nga, sa sinusunod nilang paniniwala na inuutos sa kanilang mga church leader sa simbahan. Kaya responsibility nyo na sasabihin ang katotohanan. Bakit ka natatakot na sabihin? Bakit kayo natatakot? Anong habol mo? Habol mo mabiyos? Habol mo ba papuri ng bawat tao? Takot kang ibas? Takot kang mawala ng followers or subscriber? Anong habol mo? Walang kakwenta-kwenta yan. Bakit pipiliin mo na hindi sasabihin ang katotohanan para lang purihin ka? Lagi mo tatandaan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Lucas chapter 6 ata yun. Kahabag-habag kayo sa tuwing ang bawat tao magsasalita ng maganda at magpupuri sa inyo. Kahabag-habag kawawa kayong mga tao na pinupuri ng ibang tao. Kasi ganito rin ang ginagawa ng mga tao noon sa mga bulaang propeta noon, pinupuri. Kahabag-habag kawawa. So lagi mong iisipin yan. Kung ano yung hapol mo, God knows your heart. Gusto ko rin malaman nyo na hindi lahat ng mga vlogger dyan nagsasabi ng katotohanan. Sa akin, mas piliin ko pa na usigin ng bawat tao basta sasabihin ko ang katotohanan kaysa naman na purihin ako ng bawat tao. Kung hindi naman ako nagsasabi ng katotohanan, walang kwenta yan. Hindi ko habol yung mga likes na yan, mga abuse, habol ko yan kasi nga itong mensahe na ito gusto ko umabot sa mga tao pero hindi ko habol. Di bali hindi nyo isubscribe, panoorin, pakinggan nyo lang ito. Yung mga message na ito, wala akong habol na ano man dyan. God knows everything. Ang sa akin lang, panoorin nyo. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat, no, and God bless everyone. Amen.